Hello guys, late lunch kami ni Bunso, ni AJ, no? And at the same time, try ko tong bagong burger ng Ta-Burger. Ano ba? Steakhouse, bacon steakhouse double. Si AJ yung regular burger lang ng Whataburger. Okay, bakit piltan ko yung suspension ng Nissan Sentra. Ay, Diyos ko po. Walang katapusan. DIY. Pero yun ang maganda pag luma yung kotse mo. Every time papalitan mo siya, bago na yung pyesa, parang nagiging bago na rin siya. So, meaning, ngayon bago yung suspension, yung ride quality niya, bago, mas maganda. So, dati nga, di ba nung hiniram nga ni Mrs. the other day yung Sentra, takot siya kasi nanginginig pagka papunta na sa stop. Ngayon, dumi ng kuko kasi mga oil. Nakailang hugas na ako niya, nagmancha lang. Kaya na matanggal. Kailangan siguro alcohol. Anyway, so yun, reklamo ni Mrs. yung Nissan Sentra. Pagka-pipreno daw sa stop, nanginginig. Hindi mo alam kung kakagat yung preno. Sabi ko, ano mo ginagawa yung ginagawa ko? Pagpupreno ako, nakahawak yung kanang kamay ko sa handbrake para just in case na hindi ko magat. Kidding aside, kakagat yung preno yun, walang problema yun. It's just na nanginginig kasi sira yung suspension. Ibig sabihin nagbabibrate siya, yung momentum ng kotse tsaka yung pag stop nagkokontrahan. Na-observe ko agad ngayon papunta kami dito sa Whataburger. Wala na yung nanginginig pag stop. Yun lang, meron lang tunog ng parang crunchy. Kaya uminto ako sabi ko, tinignan ko baka may nakalimutan akong higpitan. Siguro bago yung suspension. Nag-a-adjust pa siya sa taas baba. Congratulations sa kaibigan natin si Juan de la Cruz, anak daw niya graduate yata. Nakalimutan ko na kung ng branch ng military, sa military. AJ, you don't want to enlist? Mga lalaki kayo, takot kayo sa military. Mga anak nila babae. Anong problema? Yung isang neighbor namin, babae. Nadala siya rito before mag 21, kaso working visa pa lang yung parents niya. Tapos nung naging immigrant na yung parents niya, hindi na siya kasama kasi past 21 na siya Unlike yung mga mas bata niyang kapatid, automatic naging US citizen nung naging US citizen. Yung immigrant parents niya, siya hindi. Parang ganoon. Ang ginawa niya, babae ito nag-aral kung ano para meron siyang student visa para hindi siya pa-uwi. Ang problema sa student visa, mas malaki ang tuition mo. I think it's times 2, times 3. Mga foreign students. Nung nakatatlong kurso na, ayaw na mag-aral. So, sayang na yung pera. Nag-join na lang sa military. Tapos na-station sa Korea. After 2 years, citizen na. Nakapag-asawa pa siya ng kasama niya sa serbisyo, military din. So veteran na agad sila. 2 years lang. Yung pag-serve dito sa Amerika, ang laki ng pinagkaiba sa Pilipinas. Kasi dito, alagang-alaga nila yung mga veterans. Alagang-alaga. So, sabihin, pag nag-serve ka ng 2 years, veteran ka na. 2 years, tama ba ako? Correct me down below. So, pagbalik mo dito, hindi ka na uli nag-enlist, dito ka lang, magsisibilyan ka, consider the veteran ka. Ang dami mong benefits, pati sa housing loan. Malaki ang discount. Tapos maliit ang interest mo pag nag-housing loan ka. Tapos
Dito sa Texas, yung toll fee lang eh. Toll fee, unlimited toll fee ka. Libre ka sa toll, no? Pag veteran ka. Galing, no? Maliit na bagay lang yon sa tingin nyo, pero pag may ka dumadaan sa toll, may ipon din yan. May ipon yan. Kala nyo, barya lang ang toll. May ka dumadaan dyan. Example, kunyari, nag-DoorDash ka or Uber. Hindi sinasagot ng DoorDash ng toll fee. Wala, it's on your own. Kaya ako, ino-off ko yung toll. Kasi, pag naipon yan, magugulat ka na isang buwan, yan ang binayad mo sa toll. Sayang din. Pero kung libre ka. Tapos libre din sila sa sa mga fishing license, hunting license. I think $70 yun every year. Every year, matitipid mo. Pwede kang mag-hunting, pwede kang mag-fishing. Hindi mo kailangan ng license. Pwede kang mag-apply pala. Kailangan mo mag-apply, pero wala ka nang mabayaran. Tapos, pag pupunta kayo sa mga amusement, may discount. Lahat ng kasama ng veteran, may discount. Tapos, pag nag-enlist ka dito sa Amerika, it doesn't mean that sasama ka sa gera Kaya nga yung anak ng kaibigan ko rito, kapitbahay ko, na-station lang sila sa South Korea. Nakabantay lang, just in case umatake ang North Korea. Pero, di ba, natapos yung term niya ng 2 years. Hindi umatake yung North Korea, okay. Tambay lang sila doon. Pero by the way, inabangan namin yung bagong Call of Duty Modern Warfare 4. Shout out. October ang release. Damn. No, it's about Korea. About that. We're gonna buy it. We're gonna buy it. Okay. Where? PS5? Damn. But we don't have PS5. Kailangan ko bumili ng PS5 para lang doon sa Call of Duty. Kagabi naglaro kami ni AJ yung Black Ops 2 Zombies. Banding namin mag-ama hanggang madaling araw kami. Masarap balikan yung mga lumang games namin yung mga games ng mga kuya niya na hindi niya pa nalalaro. Hindi niya pa nalalaro yung mga yun Ano pa ba? Kaya buhay mekaniko. Yun pala ang pinalitan kong suspension, balik tayo dun sa kotse. Yung driver side kasi may clank-clank pag umaandar. Sira yung sira na siguro yun talaga. Kasi nalubak ako dun. Imagine niyo nalubak ako. Lahat nasira. Suspension, stabilizer bar, outer tie rod, at saka lower control arm, sira lahat yun. Anyway, buti na lang, ang mura lang pag bibili ka. Ang mahal dito, labor times 2, times 3. Example, yung suspension, bili ko lang doon, $50, pares na, pero pag ipapakabit mo yon $200, baka mas mahal pa. Kaya ako natagalan sabi ko kanina, gagawin ko to 1 oras lang, mabilis lang to. Natagalan ako kasi nung pinalitan ko yung driver side, sabi ko, palitan ko na rin yung passenger side. Sayang kasi yung nirenta ko pang compress ng spring, diba? Andyan para masuli ko agad yung $55 na nirenta ko. Natagalan ako dun sa passenger side. Nakabit ko na lahat, chinik ko yung camber. Sabi ko, naku, ba't ganito? Ang taas ng value, hindi ko gusto. So baklas uli ako. Ibig tinanggal ko uli yung gulong. Tapos chinik ko yung camber, adjust. Ay nako, maganda sana sa ibang araw na yun kaso sabi ko, sayang, nakaangat na yung kotse.
Tsaka the more na i-under mo yung kotse na may diferensya yung alignment or camber, mapupudpud sa yung gulong. Pinag-isang ano ko na lang, kaya inabot ako alas 3. So nag-start ako ng 11, inabot ako alas 3, 4 hours. 2 suspension, tsaka check ng camber alignment, adjust din ng camber. Ay nako, pero yun, nasunog nga ako eh. I think I got burned kasi lakas, ang tindi ng sikat ng araw kanina, nakasombrero ako. Pero tumatagos yung So ang hirap, no? Nag-Gatorade nga ako eh. Naglagay ko ng ice tapos Gatorade sa baso para hindi ako ma-dehydrate. Nakabilad ako sa araw eh. Tapos late na nga. Pero napaka-fulfilling nung na-drive ko na yung kotse na walang tunog. Wala na yung clank-clank. Wala na yung clank-clank. So yun din ang sikreto sa pag-maintain ng lumang kotse. Kailangan gastusan mo siya. The moment na ayaw mo na siyang gastusan, talagang hintay mo na lang na mahulog yung mga gulong. Wala na, masisira talaga yan. Pero habang inaayos at pinapalitan mo yung mga pesa, tatagal at tatagal talaga. Yun ang maganda. Yun ang maganda sa mga gas cars as compared sa electric, EV. EV, tatapon mo yan. Hindi mo kaya yan. Pakialaman yan, lalo na ng electronics yan. Natitempt nga ako bumili ng ng hybrid. Kaso nagdududa ako dun sa hybrid system. Wala akong alam sa electrical eh. Baka magka-problema ako. Matenga lang. No? And by the way, shout out, bumababa na yung gasolina. Everyday bumababa yung gasolina dito. So, dati 369, naging 359, naging 349 kahapon. Ngayon 344. Gas is 344. What can you say about Call of Duty? Yeah, pretty cool. Hey! Ayan guys, tapusin ko na. May pagkwentuhan lang ako sa inyo habang nagle-late lunch kami ni Bunso. No? Sabi ko, maraming sakripisyo, yung pagod, yung init, pero worth it. Nung din-ride ko yung parang bagong kotse. Ganda ng suspension, bago eh. Bagong bago. So with that, comment down below. See you next time. Bye!